Mga kababayan, no? Umpisahan natin itong kay Sandro Marcos. Diyos ko po. Mga kababayan, eto nga. Sandro Marcos, mga kababayan, tumanggap daw ng maleta. Nako po. Niwala ba kayo? Mga kababayan. Mercy Rovilla and kay Sandra Soriano. Hello po, Ma'am Winifred and kay Samson Caldio and kay Ana Alzaga. Hello po. So ito po, mga kababayan, no? Umpisahan natin dito yung issue ngayon na si Sandro Marcos daw ay tumanggap ng maleta. Nako po. Mga kababayan, may pruweba nga. Nako, mabigat-bigat ito. Ito po, pakinggan natin ha. Mga kababayan, yung hearing ito sa Senado. Tumanggap daw si Sandro ng maleta. Nako po. May pruweba, mga kababayan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes po. Sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Nako. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po. Hindi ko pa alam kung kanino niya. Dito pa lang, mga kababayan, sa interview ni Aimee na kanino iniwan yung maleta, nagdadalawang isip pang magsabi itong ex-Marines di umano. Kasi dapat pag tinanong ko kanino mo iniwan, kay Sandro po. Andyan po, si Sandro po ang natanggap. Di ba ganun ang sagot agad, mga kababayan? Pero nagdadalawang isip pa siyang magbigkas ng pangalan, parang kinakabahan. Tapos gumaganon pa si Aimee, oh. Dumidilat-dilat pa ang mata. Halata talaga, mga kababayan, na tinuruan, no? Halata na scripted. Pangalawa, no, mga kababayan, ang basihan po dito ay picture na kasama niya si Sandro. Ito, continue natin. Okay. Oh. Okay. May ikalawang picture yata. May ikalawang picture pa daw. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ayan. O, pati ito, mga kababayan, ginawa nilang ebidensya na kasama daw niya si PBBM. O, tapos sinabi ni Aimee na hindi ito sa Ilocos at inamin naman ng Marines na hindi daw sa Ilocos. So, bakit kailangan pang i-attach? Bakit kailangan pang i-attach na nandyan si PBBM? Hindi natin alam, kada may pinupuntahan si PBBM, bigla kang sumingit doon, nagpa-picture. Parang si Kulaong. Umupo si PBBM sa lamisa, biglang umakbay doon sa likod, nagpa-picture. Sabi niya, kamag-anak daw niya si BBM. Di ba? May ganyan eh. Mga kababayan, may ganyan. May ganyan. Tignan nyo si Congressman Alvarez ng Palawan. Binigkas, dinamay ang pangalan niya. Ngayon, sinali na siya sa nakatanggap ng maleta. Kasi nga, nakita nyo kasi kung anong ginawa ni Alvarez kay Kiko. Sinabi kasi niya, pusang ina mo, Kiko, pasensya na. Di ba? Yun yung mga style nila, mga kababayan. Di ba? Bakit pa idinamay ang picture ni PBBM na hindi naman pala ito sa Ilocos kuha? So, anong purpose? Para madawit ang presidente? Di ba? Halatang halata. Ito, ulitin ko ha. Ayan. Then po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po. Nagdadalawang Hindi ko pa alam isip. kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. May ikalawang picture daw. So, bakit kailangan pang isingit yung picture ni PBBM na nag-selfie kasama siya? Di ba? Ito, mga kababayan, dito, may picture si Sandro. Ito. Nakita nyo to ha, mga kababayan. Itong picture na to, lalakihan ko lang. Nakita nyo, ganyan. Ito na daw yung ebidensya na si Sandro ay tumanggap ng maleta. Ngayon ang tanong, asan yung maleta dyan? Diba? Paano kung ako din, may picture kami dalawa, no, ng Marines na yan. Tapos sabihin niya, tumanggap ako ng maleta kasi kasama ko sila. So, madadawit na bagad ako nun?
Maniniwala na ba kayo na tumanggap ako? Kaya nga isa yan mga kababayan sa iniiwasan ko na ayaw ko talaga magpapapicture-picture. Kasi bakit? Kapag ikaw dumikit dyan, automatically dawit ka kahit wala, picture lang. Naalala nyo mga kababayan, tanungin ko kayo ngayon, mga loyalista na supporter ng mga Marcos, mga kakamping, sapat na ba na ebidensya na may picture sila ni Sandro, tumanggap na agad si Sandro ng maleta? Ngayon, kung may picture ka, di ba dapat mga kababayan na may picture ka na kasama mo siya, di ba dapat ang maleta nasa gitna ninyo? Di ba? O, sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Ganun ba? Ganun ba yun ang basihan? Ganun ba ang basihan mga kababayan? May picture ka na kunwari, kasama mo si Sandro at inabot mo ang maleta. Asan yung maleta dyan? Nasaan yung maleta? Okay lang sana kung ang maleta niya nasa gitna ng hita nila, nasa baba, o nasa likod. Maniniwala ako. Ito, hinatira namin ng maleta. Si Sandro ang tumanggap. Dapat yung picture na yan, mga kababayan, ay meron yang date. Di ba? Sa mga camera, may date yan eh. Sana may petsa yan. May buwan at taon. Kasi ganito yan, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example ha. Yung picture na pinakita nila, ebidensya na daw yan na si Sandro ay tumanggap. Oo. So, tinanong pa nga ni Aimee yung Marines, nagdadalawang isip pang sumagot, kailangan dilatan pa ni Aimee ng mata bago mabigkas ang totoong pangalan ni Sandro. So ngayon mga kababayan, halimbawa, bago ka maglabas ng picture na yan, make sure na sa baba ng picture may naka-attach. Katulad nito, pupunta ako sa aking gallery. Sa gallery ko, mga kababayan, halimbawa may picture ako dito. Ito. Itong picture na to, mga kababayan, kapag binuksan mo dito yan, may 3 dot yan. Pag binuksan mo yung dot, itong letter I. Itong letter I sa baba, actually, pag sa mga iPhone users, ganun yan, letter I. Pag pinindot mo yan, nakalagay yan. Anong nakalagay dyan, mga kababayan? Ulitin ko ha. Ayan. Ibaliktad ko. Make sure na yung picture, halimbawa, yan, picture ko yan. Pag pinindot mo yung letter I na yan, lalabas yan. Anong nakalagay? Tuesday, November 4, 2025, 1:32 a.m. Yan yung aking picture. 'Di ba? So dapat ganyan, yung naka-attach yung picture, merong details, merong petsa. Ngayon, kung maglabas ka ng picture na ganito, at ito na yung basihan na tumanggap si Sandro ng maleta, asan yung details? Asan yung petsa? Kailangan na mag-match yung petsa doon sa delivery nyo. At kailangan mag-match, na ang picture nagpatunay na asan yung maleta dyan. Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Kasi kung ganito lang din pala ang basihan, paano kung may picture kami dalawa niyan? So ibig sabihin tumanggap din pala ako ng maleta. Asan yung maleta? Kasi di ba mga kababayan, example ko pangalawa. Di ba nag-order ka nag-order ka sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Di ba bago mo i-receive ang parcel, di ba mag-selfie muna si delivery man? Di ba pipicturan ka muna ni delivery man na na-receive mo yung item? So nasaan dito? Asan yung maleta? Bago sila nag-picture dalawa. Ngayon, pagdating sa Korte Suprema, pagdating sa husgado, kung ito ang basihan na ebidensyang tumanggap si Sandro na kasama mo siya, hindi po, naku mga kababayan, pwede kung ako si Sandro, pwede kong i-deny ito. Sabihin ko, nagpa-picture siya sa akin, nasa resort yan eh. Nagpa-picture siya sa akin, time na nangangampanya ako niyan eh. Kasi kung sinabi niya na may maleta siyang hinatid sa akin, nasaan yung maleta? Malulusutan kayo pag ganito. Make sure na yung maleta nandyan. At make sure na yung pag-picture ninyo, tanggap ni Sandro maleta, nakabukas, nakanganga na may lamang pera. Yun ang patunay. Pero kung ganyan, nagpa-picture ka, tapos ni-receive daw ni Sandro, asa yung maleta? Tapos i-attach mo pa yung picture ni PBBM na may picture ka ni PBBM. So anong purpose? Yan. Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko tumating kayo ng gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po.
Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Ayan. Kinabukasan kayo lumipad. Ah. Pero may dala kayong mga maleta. Mhm. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. O, di Hindi ko ba? alam kung kanino niya po. Nagdadalawang isip pa kung si Sandro ba talaga ang nag-receive, di ba? Nagdala kayo ng maleta. Malamang nagdala silang maleta kasi maleta delivery nga eh. Bakit kailangan bang tanungin? Nagdala kayo ng maleta? Eh ano bang dinadala? Kaya nga nandyan yan eh, magwi-witness kasi sila yung nag-deliver ng maleta. Tapos tatanungin ni Aimee, pumunta kayo doon? Pag kinabukasan na kayo ng umuwi. So nagdala kayo ng maleta. Hindi, Aimee, dinala nila titi. O, titi yung dala niya, Aimee. Oo, laki ng bayag niya eh, may los-los. Yun yung dala niya. Kaya nga sila pumunta ng Ilocos eh. Kasi wala siyang dalang maleta, bayag niya ang dala niya, Aimee. Tanga lang. Kaya kayo nahahalata eh. Pagdating yan sa korte, pagdating yan sa mga abogado na ang magtanong, mahuhuli ka eh. Kaya nga nandyan sila kasi tinawag silang maleta boys, tapos tatanungin mo, may dala kang maleta? Hindi, bayag ko, dala ko Aimee, may los-los. Oo, bumigay na nga eh. Yung kabila kong bayag, mabigat eh. Bugo lang, tanga-tanga lang. Ito pa. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ayan, ikalawang picture, in-attach. Tapos, bakit? Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Hindi na daw sa Ilocos. Bakit mo ilagay? So, ibig sabihin, nagkapapicture ka kay PBBM tapos sabihin mo, nabigyan mo si PBBM. Bakit mo ilagay yung picture ni BBM na hindi naman pala parte ng delivery ng maleta? Para saan? Para sabihin, malapit ka kay PBBM, malapit kay dalawa? Yung time na yan, eleksyon pangangampanya yan, nakita nyo yung likod may stage. Nakita nyo yung likod may stage. Nangangampanya si PBBM nung time na yan. O bakit nyo i-attach? Diba? Halatang halata, Aimee, na naninira lang talaga kayo. Hindi na pala to sa Ilocos, hindi na para parte ng delivery, bakit nyo i-view? Continue. Ako din po yun. Ikaw nga yan. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area. Diba? Kita mo? Kita mo? Ako po yan, Your Honor. Hindi po yan sa Ilocos. Hindi ko lang alam kung saan parte yan. Nagpapapicture ka kay PBBM, nag-selfie ka, tapos hindi mo alam. Dito palang bistado ka na eh. Diba? Siyempre, kung ikaw yan, nagpa-picture ka kay PBBM, alam mo kung saang lugar yan. Tapos ang sagot mo, ako po yan. Ito. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yan. Kita mo yan? Hindi sa Ilocos, sa Manila, pero hindi niya alam kung saang area. Putang ina, picture ka, hindi mo alam. Sige nga, hindi mo alam yung event na yan kung bakit ka nagpa-picture kay PBBM. Gaano ba kadami yung picturean ninyo na hindi mo na maalala? Kahit ako mga kababayan, tanungin mo ko bakit ka may picture ni PBBM. Yan yung time na ganito, may ganyan. Imposible, hindi naman kayo araw-araw nagkita tapos hindi mo maalala. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo Wala naman palang delivery, wala naman palang wala pa namang involvement yung picture. Bakit i-attach? Bakit ipi-play pa? Di halatang paninira nga. Ngayon mga kababayan, kung yan ang ating basihan na picture para sabihin na nag-deliver ka, picture para sabihin malapit ka sa Pangulo, paano naman yung picture ni Ramil Madriaga at ni Sara? Diba? So kung ganyan pala ang basihan, mga kababayan, na na-delibera nila si Sandro at si PBBM. Ito naman, ito din ang aming itatanong. Actually mga kababayan, alam ko yan. Bukas, kung tatanungin si Yussi Claire Castro, may picture po yung Marines kasabay si BBM, kasabay si Sandro magkatabi. May picture sila. Baka itanong din ni Yussi Claire Castro. Eto ha, mga kababayan.
Paano kung itanong din niyo si Claire Castro, paano tong picture ni Madriaga at ni Sara nagsama sila? So, ibig sabihin, totoo din pala na bagman ni Sara si Ramil. Kasi di ba itinanggi ni Sara na hindi niya kilala si Ramil? Itinanggi ni Sara na never naging staff niya si Ramil. Oh. So, kung ganun pala ang basihan, so, totoo na staff to ni Sara si Ramil Madriaga. So, totoo na magkakilala sila. Oh, sige. Mga DDS pakisagot. Kung ang basihan natin kasama ng Marin si Sandro, may picture silang nakaganyan si Sandro, so nakatanggap na si Sandro ng maleta. Oh, so ibig sabihin, may picture si Ramil at si Sara na ganyan magkasama sila. So ibig sabihin totoo nga na siya ang bagman. Paano nyo explain yan? Di ba hinahanap nyo? Oh, kung stop ni Sara si Ramil, saan ang pruweba na stop siya? Di ba? Sabi nyo, tinanong nyo yan, di ba? Saan yung pruweba na stop siya? Natural, magpa-picture sila kasi politician si Sara. Hindi naman si Sara namimili ng magpa-picture eh. Di ba? Yan ang sagot ng mga DDS noon. Nung issue ni Ramil na may picture si Ramil. Sige, ibalik natin ngayon sa mga DDS. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, itong picture ng lalaki na yan at si PBBM, basihan na ba yan? Na nadilibiran si BBM at si Sandro ng maleta? Kasi may picture sila? Pagdating sa korte niyan, tatawanan kayo ng judge. Tatawanan kayo ng abogado. Bakit? Kung dinilibiran mong pera, asan yung maleta? Asan yung pera? Hindi po sapat ang picture-picture lang. Kay una, mga public figure yan. Natural kung saan papunta, maraming mga event na pupuntahan, pwede kang magpa-picture, katulad kay Sara. Natural. Diba, nag-ano si Sara dyan, inanumpa siya dyan bilang vice president. Natural daw, may picture sila. Diba? Yan ang inalibay ninyo. Kaya nga dapat, pag may ebidensya kayo, hindi lang picture. Make sure na kasama mo si Sandro, katabi mo si Sandro, dapat nasa kalagitnaan sa paa ninyo ang maleta. Or else, bit-bit ni Sandro, this is the maleta. Diba? Or else, hinawakan man lang ni Sandro, nag-selfie kay dalawa. Maniniwala ang tao. Ang problema nga lang, baka i-edit nyo pa, lagyan yung maleta sa gitna, tapos sabihin nyo, ayun na, maleta. Ang tanong, ano yung laman? Bakit kadalasan sa ipinupost ninyo, maleta? Asan yung laman ng maleta? Kaya nga hindi satisfied ang taong bayan para maniwala dyan sa 18 Marines. Kasi bakit? Puro kayo maleta. Tapos hindi nyo mga lang, wala ba ni isa sa inyo, 18 Marines, na binuksan man lang para picturean yung pera sa loob ng maleta? Buti pa si Madriaga, likod nung sasakyan niya, puro bundle-bundle na taglibo. Tag 1,000. At least kapani-paniwala na meron talagang perang hinatid. Kasi bakit? Bakit puno ng pera yung likod ng sasakyan? Kita nyo si Dina Bonibi, bumili doon kay Charo ng diamonds. Anong gusto mo? Binuksan yung kotse, nandun yung milyones. At least may pera. Diba? Napruweba at patunay. Kayo puro kay kwento kaya kayo nabubutasan Diba? Tapos idadahilan na nakatanggap na daw si Sandro, diniliver nila sa Ilocos. Asa yung maleta? Picture lang. Picture lang ni Sandro at ng Marines. Asan yung maleta? Kaya nga mga kababayan, nabubutasan sila. Kasi una, pwede naman yun kapanipaniwala na sana yun. Yung idinikit niya, kasama sila dalawa ni Sandro, sabihin mong sa Ilocos, yes, maniniwala ang mga bobong tao noon. Pero dito kay PBBM, bakit mo i-attach? Hindi naman pala party to ng delivery. Bakit mo i-attach? Bakit mo sinama? Yan ang tanong. Hindi pala party ng delivery, bakit mag-attach ka ng picture ni PBBM para sabihin dawit si PBBM para makaladkad ang pangalan? Di ba halat ng paninira lang? Wala na akong masabi. Ikaw na talaga, Aimee. Di ba? Pariho nun, sabi ni Aimee, bata pa lang kami ni Bongbong. Adik na si Bongbong. Tapos nung hinanapan ng ebidensya, biglang nanawagan. Ganito din ginawa ni Aimee, mga kababayan. Biglang nanawagan. Ito, Ako din po yun.
Your Honor. Tingnan nyo, sunod niyan. Saan yan? Oh, manawagan yan siya dyan. Hindi po yan sa Ilocos. Kulang sa ebidensya eh. Sa Manila pa, hindi ko alam kung saan po na area po yan. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang Ah. delivery dyan? Wala palang delivery, ba't i-attach? Wala po. Oh. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Oh, invitation Okay. lang pala ni Dati Saldi. may mga picture din sa loob ng eroplano. Mm. Parang may nakita ako dati na... O, di ba? Ayan na, mga kababayan. Nanawagan na naman siya. Dati may mga picture dyan. Parang nakita ako sa loob ng eroplano. Kung meron kayo, pakisend na lang. Di ba ganyan ang gawain ni Amy? Magawa ng kwento, mag-imbento ng kwento. Tapos pag kulang sa ebidensya, manawagan. Pakisend na lang. Baka may mga picture kayo. Yan ang sakit ni Amy. Ang galing gumawa ng kwento. Pag hinanapan mo ng pruweba, manawagan. O, pasend na lang. Baka meron kayo. Dati kasi may nakita ako. Pakisend na lang. Baka meron kayong naitabi. Putang ina, Amy. Lumang tugtugin na yan. Ginawa mo na yan yung umakyat ka sa entablado ng INC rally. Di ba? Ito. Tingnan nyo ha. Pakinggan nyo. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Yan na naman. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero Tapos, kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. di ba? Dati may picture din. Sana, kung may makita kayo, i-send nyo na lang. Putang ina, nag-hearing kayo, kulang kayo sa picture at ebidensya, tapos manghihingi kayo sa publiko, tapos i-send nyo kay chairman at sa committee. Putang ina, Amy, nakadalawa ka na. Dalawang katangahan na yan. Putang inang yan. Kita nyo? Kung may picture kayo, pakisend na lang. Nag-hearing kayo, hindi sumaba kay sa gera, hindi kay kumpleto ng bala. Putang ina, Amy, kung gera yung pinuntahan mo, patay ka na. Tanga-tanga. Dapat hinanda mo yan. Hindi yung, dati may picture dyan, nakita ko na sumakay sa aeroplano. Kung meron kayo, pakipasya na lang sa kay chairman at sa committee. Para tuloy-tuloy na. Utang ina. Yun na ba ang basihan para delivery na agad? Nakita niyo mga kababayan, kaya nga minsan di ako naniniwala sa mga, yung putang inang hiring-hiring na to, ginagago niyo yung taong bayan. Maghahanap ka ng wala. Dapat bago ka maganyan, Amy, hinanda mo na para pasabog talaga. Nang ina. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga, eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Mauwi na naman tayo sa kwento. Bata pa kami ni Bongbong. Nag-a-addict na siya. Kinausap ko pa nga na mag-asawa na siya. Sabi ko pa nga kay Lisa, magpakasal na sila. Pero mali pala ako. Pareho pala sila. Kung sino man yung may mga picture sa PSG, sa Metropol, sa Metrocom, yung mga security guard nun sa palasyo, kung may picture kayo nagsasyabu si Bongbong, pwede nyo bang isend sa akin? Potang ina, nagyaw-yaw ka sa entablado, wala ka palang dala, tapos manghihingi ako sa mga security ng palasyo noon. Kung meron ba kayong kuhang picture na nagsasabu si Bongbong? Tang ina mo, gaya-iya lang may mong baba. Wag kang yumuko. Ikakamatay mo yan. Putang ina. Kaya nga sabi ko, kung yan palang basihan, may picture, putang ina, maniwala na ako. Na totoong bagman ni Sara, si Ramil Madriaga. Kasi ang basihan nila, picture ni Sandro kasama ang Marines. Tapos nagulat ako, inattach nila ang picture ni PBBM, nakatabi ang Marines na si PBBM, hindi nga ngumiti, nakayuko. Parang dumaan lang yata si PBBM, sabay sumingit siya, nakipicture. Oh my God, ang dali niyong ribatan.
Kung ako lang naging abogado, hindi kayo mananalo sa akin. Kung ito kasuhan, ako yung abogado ni BBM at ni Sandro, isa lang itanong ko, kung picture pala ang basihan, o halimbawa kaming dalawa ni BBM ngayon, magkatabi kami sa picture, pwede na bang sabihin na si PBBM, binayaran ako? Kasi di ba ang sabi ng mga DDS, bayad ka ni Marcos. So ibig sabihin ba, pag nagpicture kami dalawa ni PBBM, binayaran na agad ako? So, paano tayo papaniwalaan na binayaran ako ni BBM? Nakita nyo ba na inabot pera? Nakita nyo ba na may picture kami na inabot siya sa akin? Kung picture lang na magkatabi kami, natural yon, politiko yan eh. Natural yan, may mga followers yan. Mga ano yan eh, public figures, mga politicians, artists, di ba? Yan ang mahirap. Kung ako lang abogado ni Sandro, di kayo mananalo sa akin. Kung yan, naghatid ka ng maleta kay Sandro, sa'yo maleta. Sasabihin ng Marines, hindi sir yung maleta nasa harap. Wow, yung maleta nasa harap, tapos kayo dalawa nagpicture. So, kung si Saldico, tinanong ni Saldico yan ngayon, paano ka nakasiguro na deliver mo kay Sandro? Paano kung pumunta ka lang kay Sandro, tapos nagpa-picture ka, tapos sinabi mong na-deliver na, swerte ka ngayon. Diba? Di ba ganun yan mga kababayan? Pag nag-order ka tapos may delivery na parcel, di ba bago i-deliver ng delivery man sa'yo, di ba pipicturan ka kasabay na bitbit mo yung parcel? Paano ka papaniwalaan? Kung ang picture mo ay kayo dalawa ng tao, nasa yung maleta? Yun. Kaya hindi nyo kami maloko, mga DDS. Itulog nyo yan, iinom nyo ng kape, haluan nyo ng tuba. Para kapiba. Ganyan na ba kababa mag-isip ang mga DDS? Ganyan na ba kababa? Ganyan na ba kababa mag-isip ang Pilipino, Aimee? Para paniwalaan na nakatanggap si Sandro ng maleta, ganyan na ba kababa? Ganyan na ba kami kababa? Para mauto nyo, Aimee, ganyan na ba kami kababa? Ganun na ba kami kababa mag-isip? My God. So kung ganon kami kababa, lahat kami hindi na yuyuko. Bakit? Ang baba namin eh. Lahat sana kami, hindi na kami uunlad sa buhay kasi ang baba ng isip namin. Diba? Mga DDS lang ang naniniwala kasi ang baba nila eh. Ang baba ng utak nila. Nilagay nila dito. Nandito yun ang utak nila. Ang baba. Diba? My God. OMG.